Magandang hapon po, ma'am. Oh, maayong hapon ni mo din ha, JR. JR, nakausap mo na si Captain Florencio Cabanlit Jr. at yung gumawa ng autopsy, ang doktor? Yes, ma'am. Oo. So, pinaliwanag nila kung ano ang dahilan nung pagkakahiwalay sa katawan ni John Gio? Yung nahiwalay na part sa ulo po ni John Gio, post daw yun sa animal bite. Na tapos na po yung autopsy, ma'am, na libing na po yung katawan, ma'am. Okay. Meron Tapos, bang ano ang kanilang pagdududa o ano ang kanilang sinabi sa iyo? Investigaran pa yung may sa kabila, ma'am, sa kabilang na yung natira na hindi nahiwalay, ma'am, yung ulo. Nabungo, may crack kasi yun, may na-crack na iimbestigahan pa nila, ma'am. Kasama mo si John Gio, tama? Na bibili sana kayo ng isda. Tapos, bakit nahiwalay sa'yo si John Gio? Saan siya nagpunta? Itong mga oras na ma'am, nagsama kami si John Gio sa labas, sa may tindahan, sa binabantayan namin na lupa. Mga 10 o'clock to 11, dyan kami nakaupo kasi nagantay kami ng naglako ng isda. Tapos bandang 11:38, yung kaibigan niyang dalawang bata na malapit lang din sa amin, sa barracks namin, dumaan po sa papunta sa kanila, palugstong sa kanila pong bahay. Tapos yung bata ko nakahiga sa paa, sa paa. Tapos kinukutuhan ko pa nga. Tapos pagkakita niyang dumaan yung dalawang kaibigan niya, ma'am, papunta sa kanila, sumunod yung anak ko kanila. Tapos itanong ko, saan ka, Dong? Doon lang ako sa kay Ambrin, sila yung dalawang bata na kaibigan niya. Opo, tapos nakita ko sila doon, sinilip ko, nandyan lang sila. Naglalaro? Nakaupo, tapos laro. Tapos patuloy akong nagantay ng isda sa upo, nag-upo ako. Tapos wala talagang dumadaan na naglalako. Tumayo ako, umuwi ako, papunta sa barracks namin at dinadaanan ko yung bahay ng kaibigan ng mga bata na diyan sila naglalaro. Nakita mo pa siya doon? Wala na silang tatlo, ma'am. So saan daw nagpunta itong mga bata? Hindi namin alam, ma'am, kasi pag bandang alas 3, ma'am, nagsugat kami sa dalawang bata, dalawa na lang silang umuwi. Dalawa lang sila? Nakasalubong po, ma'am. Opo, ma'am. Tapos tinanong ko nasaan si Gio. Sabi ng dalawang bata po, ma'am, hindi daw sila nagsama. Hindi daw nila nakita. Alam kung di daw nila sila nagsama. Tapos iniwan daw dito. Tapos yung isa, bago po sila nagsalita, ma'am, nagsikuhan na sila, ma'am. Nagsikuhan na silang dalawa kung sinong sumagot o anong isagot po. Ilang taon ba itong mga batang ito? 13 at saka 9, ma'am. Natanong nyo ba sila kung saan nila huling nakita si John Gio? Sabi nila, bago sila sumagot sa akin, nagsikuhan sila, dalawa. Tapos sumagot yung maliit na hindi ko man alam, di man kami nagsama doon. Tapos yung isa, dito lang daw nila iniwan, tapos umalis daw papunta sa Buntod. Tapos sabi ko, baka anong ginagawa niyo, ha? Baka inaano niyo, iniwan niyo doon, baka anong nangyari na doon, baka ganyan. Tapos sabi nila, wala man niya, dito man lang yun, tapos di man kami nagsama. Tapos pumunta na lang ako sa barracks, ma'am. Tumuloy ako sa barracks, tapos tinanong ko yung kasama ko doon na isang security na nakita ba niya si Gio dito dumaan. Hindi daw rin po, ma'am. Hindi na. Malapit kayo sa ilog, sa creek? Malapit lang, ma'am. Pero hindi man malaki ang tubig, ma'am. Okay. Pero madulas ba? Madulas, ma'am, kung magulan. Okay. Umuulan ba nung panahon na yon? Hindi po, ma'am. Ayan po yung inaakyat na po. Ito yung video. Inaakyat na po. Yung katawan. At January 9 po, nawala. January 17, nahanap po ito, nawala na pong buhay. Captain Florencio, ano na po ang balita natin? May update po ba tayo tungkol dito sa kaso na ito? Yes po, ma'am. As of now, ongoing pa yung investigation natin kasi kailangan natin mangalap ng mga witness. Anyway, meron na tayong mga witness na kuha na natin yung mga affidavit pero kailangan nating pahigpitan yung
Baka mayroon pang mga ibang mga witness na nakikita. Sir, Kasi, oo. Saan daw po ba nawala ang bata? Diin man nahabilin, gibilin ba, dapit sa pa, unsa man panghitabo. Ano po ang insidenteng ito? yung sa investigation namin, yung January 17 na tagpuan yung katawan ng bata sa nakadapa sa sa bato. So yung kuan niya kasi nandoon yung kuan during sa autopsy, sinabihan na yung ama at saka yung investigator namin. Pinaliwanag doon na walang nangyari na yung may kumalat na pinugutan ng ulo. Okay. Ang nangyari daw, sabi ng doktor, initial findings niya, yung ulo niya mayroong crack, yung possibility within 8 days, baka yung crack, yung dugo na ng mga hayop kinain, kaya mga 18 meters away, yung part ng skull nakita doon. Okay. So, the condition of nung na-separate po yung ulo from the body was established na because, 8 days na... 8 days ng decomposition state of decomposition, and probably mga hayop ang kumbaga parang inano na siya parang pinutakti na ito. Ganun. Sir, pero ano po ba bakit nawala ang bata? As per account sa ama, yung sinabi sa amin, at saka doon din, sabi ng ama, mga teen, doon sila sa sa may highway. Nag-aabang sila ng isda ba, kasi gusto nilang bumili kasi para pang-lunch nila. Hindi, okay. pang konsumo. Kasi yung trabaho ng ama, gwardiya yan sa farmland. Okay. Mga teen kapin, may dumaan yung dalawang bata na parang kaibigan na din sa sa anak niya. So, sumama yung bata. Yun ang last na nakita niya yung anak niya. Yes. Okay. Yung mga batang kasama, may nakwento ba sila sa inyo? Di ba ni-report naman agad ito ng tatay? As the day or night, hindi pa niya na-report kasi mga 2 AM na kasi kami Okay, so na-report niya sa police pero hindi pa na blatter kasi 2 AM na kami night after nga nakuhan. Okay. Nawala yung bata. So, sinabihan ko, bukas ka na lang magbablatter kasi 24 hours man lang yung kung missing person. Pero yung mga 4 PM man yun, na-declare niya, na-confirm na nawala yung bata. So, pumunta na yung police doon, kasama na ako. Naghahanap na kami until 2 AM ng umaga. Natanong ninyo yung mga kasamang bata kung saan pa sila nagpunta? Yes. Sabi ng mga bata, 1 PM, yan yung nila. Last? Kaya, last na sila nakita. Naglaro sila, tapos sinabi niya yung direction papunta sa sa barracks ng ama kasi security guard man yun sa pinarabuhan niya. Yung area ba, sir, may creek ba yun? May possibility na nadulas na... Yan yung din. Yan yung hinihintay namin na resulta sa sa autopsy report kasi pwedeng may aksidente. Hindi pa po kumpleto yung autopsy report? Initial pa lang yung sinabi, dinisclose sa inyo? Yan na yung para kasi may lumabas na parang pinugutan ng ulo. So, tinawag yung ama, saka yung investigator namin, ng doktor na nag-conduct ng autopsy. Yun na nga, na pinaliwanag sa kanila na walang na hindi pinugutan. Yes, yan po. Walang foul play, in other words? Hindi pa natin masabi kung may foul play kasi yun man lang yung initial na sinabi ng Tapos sinabi ng doktor, okay, ituloy ko muna yung pag-conduct ng autopsy. Kailan po kaya natin makukuha yung complete na autopsy report? 10 working days. Captain, may mga CCTV po ba tayo sa area or nakausap nyo rin po ba yung mga kalaro niya, yung nanay ng mga kalaro niya? Yes po, na lahat po na interview na namin kaya yung na lang possible na mga witness, yung huling nakita yung bata, meron na kami nakuha na mga affidavit na yung huling nakita kasama yung mga mga persons of interest namin. Kasi may mga bata involved So siguro kailangan natin ng kailangan natin ng social worker or intervention ng yung counseling para mas makapagsalita yung mga bata tungkol sa kung anong alam nila o kung anong nakita nila. Actually po, attorney, meron na kaming ginawang action dyan. Okay. Na-interview na namin yung mga bata, yung mga
he is nothing. Sir, kumusta man ang kaso, sir, sa akong bata, sir? Yes, JR, alam mo naman, di ba? Tayo simulat pangyayari. Tayo nagsama-sama tayo sa naghanap, di ba? So, opo, sir. Salamat sa tabang, sir, sa mga porsige ninyo, sir. I-monitor natin ito para kung ano't ano man ang magkalalabasan ng investigasyon, ma-update rin natin si JR. Sige po. Captain Cabanlet Jr., opo, tatawag po kami next week ha para makapag-update po kami ng kaso po na ito at magkaroon po ng kalinawan po sa pamilya. Salamat po, Police Captain Florencio Cabanlet Jr., ang Chief of Police po ng Tabogon, Cebu PNP. Sir JR, kami po ay muli po ay taus-pusong nakikiramay po sa inyong pamilya sa pagpanaw po ni John Gio. Gayun pa man, sir, imo-monitor po namin ang kaso po na ito para mabigyan po kayo ng update at kalinawan po sa sinapit po ni John Gio Caballes. Maraming salamat, sir. Babalikan po namin kayo ng tawag, sir. Magandang hapon po. At ang muli po, condolence po, sir. Salamat po at magandang hapon.